mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Sa atin pong Ebanghelyo sa araw na ito, narinig natin ang pagtuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad ng panalangin na magpasa hanggang ngayon ay atin pong dinarasal. Isang panalangin na napakasimple pero punong-puno ng mga dapat nating sabihin at nais ng Diyos na marinig mula sa atin. Ang dasal ng Ama namin. Pero dito po, titingnan natin, sabi ng mga alagad, habang si Jesus po ay nananalangin, lumapit sila at sinabi, humiling, turuan mo kami paano manalangin. Kung paanong yung mga alagad ni Juan ay tinuruan din na manalangin. At yun na yung naging naituro ni Jesus, yung panalangin ng Ama namin. Panalangin ni Jesus, panalangin ng isang anak sa kanyang ama. Pero nais ko po kayong anyayahan sa puntong ito na kayo po ba ay nakikita ng inyong mga anak na nagdarasal? Hindi ko alam kung saan nagsimula, paano nagsimula na maging awkward para sa mga magulang na makita sila ng mga anak na nagdarasal ng Santo Rosario. Ngayon, buwan ng Santo Rosario, para bang nakakahiya ba o ikinahihiya ba na makita ka ng iyong mga anak na nagdarasal? O yung mga nanay, yung mga magulang. Kasi noon, nung unang panahon, kahit classic man, pero ang mga magulang kasi ang nagtuturo sa mga anak kung paano magdasal. Yung sa pagsabay lang, yung kahit minsan makulit, pinipilit, kailangan pilitin pa, pero sa kalaunan, dahil nakikita nila sa kanilang mga magulang na ito'y nakaluhod sa harapan ng altar, nagdarasal, nagsisimba, at ito ay unti-unti na natututunan ng mga anak sa kanila pong paglaki. At na-appreciate nila yung kanilang nakikita. At yun na yung minsan na ikikwento, yung mga magulang ko na ipakita sa amin, nakita ko. Kaya ito rin yung aking gagawin. So paano ba? Ano ba nangyayari? Pawala na yung mga nagdarasal, na pamilya kasi wala na rin nakikitang nagpapakita ng mabuting halimbawa. Yung bang kahit na mayroong pagsubok na dadaanan ng pamilya, minsan kahit na nahihirapan na yung magulang, walang pera, ang gagawin nila, idadaan sa dasal. At naiintindihan ng mga anak na dito kumakapit ang mga magulang sa pagdarasal.
Marami tayong itinuturo sa mga anak, sa mga kabataan ngayon, no? Pero nakakaligtaan natin ituro ang pagdarasal. Marami ang gustong maging influencer. Maraming gumagawa ng kung ano-anong content. Mga wala lang. Pero yung pagdarasal bilang content para makita ng mga, hindi lang basta magpakita lang, kundi para at least kahit papano, 1, 3, maimpluwensyahan mo sana na makapagdasal, isang malaking bagay na yun. Gaya ng nasabi ko kanina, no? Saan nagsimula at paano naging nakakahiya na makita kang nagdarasal. Siguro, isang bagay, pag nisip mo, nakakahiya kasi o ayaw mong makita ka dahil hindi tumutugma ang mga ginagawa mo bilang resulta ng iyong pananalangin. Kaya sana po, no, habang may panahon pa, habang tayo po'y nabubuhay pa, para kung sakali ang maaalala ng mga mahal natin sa buhay, lalo tigit ng mga anak ninyo ay ang naiwan niyo sa kanilang kung paano magdasal sa lahat ng pagkakataon. Sa tuwa, sa ligaya, sa pagdurusa, sa pagdadalamhati, sa tagumpay, hindi dapat mawala ang ating pagkilos ng pagdarasal sa Panginoon. Amen?